pakinggan nyo yung babala ni Bato de la Rosa doon po sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Kasi alam ni Bato yan. Alam ni Bato na kapag ka nagdesisyon ng maling hakbang etong kampo ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, lahat ng ipinaglalaban nila dyan, mauuwi lang sa wala. At magsisisi lang sila habang buhay. At saka mga kababayan, sa totoo lang, ngayon lang mainit yung mga yan. Paglipas ng 2 buwan, 3 buwan, huhupa din yan. Ano po, kasi wala talagang tao na makakatagal ng mag-rally ng pang-araw-araw. Araw-araw magrarally, paano trabaho ng mga yan? Pwera na lang kung bayad yung mga nagraraling yan. Di ba mga kababayan? Anyway, eto pakinggan po natin yung naging kagabi ni Bato de la Rosa, na kung saan mga kababayan, eto pong si Bato de la Rosa nang gagalaite kay Presidente Marcos kasi ipinaresto daw eto pong si Digong. Tapos sinasabi pa nitong si Bato de la Rosa na bakit daw nagpapapressure etong si PBBM dun daw po sa warrant of arrest na ipinadaan ng ICC sa Interpol. Bakit daw, sa madalit salita, bakit daw nakikipagtulungan si PBBM sa Interpol? So ngayon ito, pakinggan po natin. Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo. Tsaka pakinggan nyo dito pa lang mga kababayan, ibinisto na po niya etong galawan nila ni dating Pangulong Duterte. O, iinganyuhin kayo na magsabi na, bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Hindi talaga! Masama ang loob ko. Kaya ako sabihin kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko po. Nung nangyari yun, hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating presidente, piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Simple lang, Senator Bato. Maiintindihan mo yan pag dinala ka din sa ICC. Kasi may kinakaharap kayo na kaso na against na paglabag sa karapatang pantao ng mga kababayang Pilipino po natin. Yung crimes against humanity. Simple lang mga kababayan. May kinakaharap na kaso si dating Pangulong Duterte na crimes against humanity. Napakasimple. Di ba mga kababayan? Yung sinasabi ni Bato de la Rosa na anong basis, alam naman niya. Dahil nga mga kababayan, bago pa lamang pumunta ng Hong Kong si dating Pangulong Duterte, alam na po nila na may arrest warrant at madudulas dyan si Bato de la Rosa. Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin ni-recognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Wait mo lang! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Yabang mo? Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpaprisyon ka sa Interpol? Tandaan nyo mga kababayan may commitment ng Pilipinas sa Interpol. Ilang beses na nating ipinapaliwanag yan. Maraming beses na nating napakinabangan ng Interpol, lalo na nung tumakas si Alice Guo, na kung saan Interpol ang nakahuli mga kababayan. Nung tumakas itong si Arnie Tevez na nahuli sa Timor-Leste, dahil din sa Interpol mga kababayan kaya nahuli etong si Arnie Tevez. So ngayon, paano na lang ang Pilipinas kung hindi tayo makikipagtulungan or kung hindi natin tutuparin yung obligasyon natin sa Interpol? Mas lalong nakakahiya yun. Sa totoo lang mga kababayan. At mas lalong nakakahiya din yung presidente na handang isuko ang buong Pilipinas na tinitirhan ng napakaraming Pilipino.
Tapos ngayon, kung tutusin mga kababayan, itong sinasabi ni Senator Bato, kumukuha na lang siya ng tapang dun sa crowd. Yung mga taong nakapaligid sa kanya, dyan na lang siya kumukuha ng tapang. Kasi alam niya sa pagkakataong ito, pag lumabas yung arrest warrant niya, wala na makakapigil para dalhin siya sa International Criminal Court. Kahit ano pang gawin niya mga kababayan, hindi niya na matatakasan yung katotohanan na pag lumabas yung arrest warrant, sa ICC na siya. Diba, ibabiyahe na siya sa ICC katulad ni dating Pangulong Duterte. Pero, pag hindi lumabas yung arrest warrant, alam nyo na kung ano yung ibig sabihin nun. Pero lumalabas, mas gigil mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Diba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people. Siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa dahig. Alam nyo, habang kinakarga sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Yan. Wala na ako ibang magawa. Dahil nandoon ako sa Davao, kino-coordinate ko yung ating yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Bingbong Vizcaya. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ako hahabol dyan. Kasi kusuhin ko na lang yung petition natin dito. Diba? Petition for certiorari and prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado. Sila tornitor yun. Pero kita nyo mga kababayan na nagpapel sila ng petisyon do sa Korte Suprema, mismong nung araw na din, nakuha niyo yung pinupunto, mismong nung araw na din, na hinuhuli ng ating mga kapulisan etong si dating Pangulong Duterte. I think March 11 yon. March 11 mga kababayan, dun pa lang nila ipinapile yung kanilang petisyon. Kaya nga kung tutusin yung hinihingi nila na TRO, hindi po talaga lumabas yon. Lumabas na lang yon parang 13 ata. March 13 or March 12. Mga kababayan na kung saan hindi sila binibigyan. Tapos pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Tapos mga kababayan, sinasabi dito ni Bato de la Rosa, maaga pa lang natanggap na niya na may balitang may lalabas na arrest warrant laban po sa kanila. Kaya pinaayos na daw po nila ng maaga yung kanilang petisyon. Kung maagang inayos yan, di sana mga kababayan maaga ding lumabas yung TRO kung sakaling ipinagkakaloob sa kanila at hindi sana nadala papuntang The Hague, Netherlands, etong si dating Pangulong Duterte. Pero nakakapagtaka dito, bakit mismong nung araw na hinuhuli si dating Pangulong Duterte, ng ating mga law enforcer, dun din yung mismong araw na sa kapandalas na inaayos nila yung petisyon sa Korte Suprema. Ibig sabihin, walang inaayos na petisyon etong si Senator Bato. Wala siyang inaayos na petisyon mga kababayan. Napakasimple lang. Ayaw ko mang sabihin na tama yung post ni Kitty Duterte kasi pinapalabas nila si Anyo daw yung nag-traitor kay dating Pangulong Duterte. Pero tingin ko hindi. Hindi mga kababayan. Isa lang yung nag-traitor kay dating Pangulong Duterte. Alam nyo na kung sino yon. Wala akong pinapangalanan ha. Alam nyo na kung sino yon. Kasi napakaliwanag naman nung sinabi niya. Maaga pa lang natanggap niya. May balita na may arrest warrant. Tapos hindi na daw siya nakatutok kay dating Pangulong Duterte kasi busy sila sa pag-aayos daw ng ng petisyon sa Korte Suprema. Pero kung titingnan nyo, di ba may mga pinapakalat na video mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na kung saan nakapatong pa nga sa lupa, nakapatong pa sa simento yung mga document tapos tinatatakan mga kababayan, ina-attorney yun. Pandala sila nung araw ng March 11 para lang maihabol yung petisyon nila sa Korte Suprema. Tapos sasabihin ni Bato, inaayos niya. Kasi nungalingan yan. Kinarga na siya, wala na ako, ano bang gagawin ko? Alam yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao nakakilala yung piloto ng eroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo,
Sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa Dahig. Bakit nadala pa rin? Merong nagkukommunicate sa amin dalawa eh. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Sana maunawaan mo din, Senator Bato de la Rosa, na ang ating mga kapulisan, ang ating mga kasundaluhan, ang ating mga piloto ay sa taong bayan nagsiservisyo, hindi sa inyong mga politiko. Sana maunawaan mo, hindi porket nagdidikta ka, hindi porket pinagsasabihan mo, yung kakilala mo, nakakilala yung piloto magbabiyahe kay dating Pangulong Duterte ng ganyan, ay susundin na kayo. Taong bayan ang dapat pinaglilingkuran ng ating mga kapulisan, ng ating mga kasundaluhan at ng ating mga piloto. Hindi kayo mga politiko, tandaan mo yan. Alam niyo, ang nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo. Ano ang tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, sir. Pareho tayong lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. 2 beses ha. Unang beses. Doon sa Bukidnon. Kasi noong 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami na sa stage. Hindi kasi mga kababayan, iba yung nakausap ko eh. Wait lang, hanapin natin yung nakausap ko. May nakausap din ako mga kababayan. Hindi kapitan yung nakausap ko. Ang nakausap ko mga kababayan, eto siya. Papakita ko sa inyo. Yung dating retired International Criminal Court na judge mga kababayan na si Raul Pangalangan. Ano ba yung sinasabi nung retired na judge, na dating judge sa International Criminal Court? Ano yung sinasabi niya? Basahin natin mga kababayan. Ito, the arrest and indispensable. Yan yung sabi dito. Ang isang panayam, sa isang panayam kay retired International Criminal Court, ICC, Judge Raul Pangalangan, mariin niyang pinabulaanan ng aligasyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iligal ang pag-aresto kay Duterte. Yan po mga kababayan, mismong retired judge ng International Criminal Court. Sinasabi niya na talagang yung naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay hindi illegal, bagkos legal mga kababayan. Sabi pa dito, ayon kay Pangalangan, sa ilalim ng International Criminal Law, lihitimong naging pag-aresto sa akusado upang madala siya sa korte at litisin. Hindi rin anya pinapayagan ng ICC ang trial in absentia, kaya't kinakailangan ang presensya ni Duterte sa paglilitis. Giit pa niya, ang pagdala sa akusado sa ICC kahit sa pamamagitan ng pag-aresto ay legal upang matupad ang hustisya. Yan yung pagkakasabi mga kababayan ng isang judge or dating judge na retired dyan sa International Criminal Court. Kanino tayo maniniwala? Doon sa nakausap ni Bato de la Rosa na barangay captain o etong kausap natin dito na binabasa natin? Mga kababayan na dating judge na retired na ngayon dyan po sa International Criminal Court. Mas paniniwalaan natin to. Kasi naging judge ito dyan sa International Criminal Court. Retired na nga lang ngayon. Kaysa yung sinasabi ni Bato de la Rosa. Di ba mga kababayan? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami. Usap kayo doon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa siya presidente noon. Hindi ka naman daw kaibigan ni PBBM eh. Hoy, Senator Bato, sabi ni Secretary Larry Gadon, hindi ka naman daw kaibigan ni PBBM. So paano mo nasabi na may pangako sa iyo ang presidente? Presidente, pangalawang beses, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President?
pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para, I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok, ha? Kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako papayag na papasok ang ICC dito. Mali kasi kayo ng kinalaban eh. Sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang presidente kasi ay may pagka-Machiavellian. Pakitama na lamang po ko ha kung tama yung pagkaka-pronounce natin. Alam naman natin yung Machiavellian mga kababayan, iba yung ipinapakita pero iba yung nasa isip. 'Di ba? Iba yung nasa totoong yung iniisip niya, pero yung iba yung ipinapakita niya doon sa ibang tao. Eh ang mali kasi mga kababayan sa kanila, masyado nilang inasam-asam at isiniksik sa kanila mga kakote na ang presidente ay weak leader. Masyado silang naging kampante. Yan ang pagkakamali nila. Masyado silang naging kampante. O ipagpalagay natin, kinakausap ni Bato de la Rosa ng lalaki sa lalaki ang presidente. Pero mga kababayan, naging lalaki sa lalaki din ba sila? Eh ang ganda-ganda ng pakikitungo sa inyo ng presidente. Kung totoo yan sinasabi mo, bakit siniraan mo? Bakit kahit alam mo na walang patutunguhan yung investigasyon mo ng PIDEA-LEX at ang habol nyo lang doon at hangad nyo ay sirain ng presidente, bakit itinuloy mo pa rin? Bakit nagbase ka lang doon sa dokumento na hindi naman totoo at ang pinagbasihan mo 2 butas lang ng puncher para sirain ang imahe ng presidente? Eh kung lalaki kang kausap, hindi mo dapat ginawa sa presidente yon. Tapos ngayon, mag-e-expect ka na dapat yung sinabi sa'yo ng presidente, gawin ng presidente, hindi ka nga din umano. Hindi mo nga din nirespeto ang presidente. Siniraan mo pa. Gamit yung posisyon mo. Ang masaklap kasi mga kababayan dito at masakit sa nangyari kay PBBM, siniraan siya ni Bato de la Rosa, ginamit pa ang Senado at pera ng taong bayan. At oras ng mamamayang Pilipino. Yan yung pinakamasakit na ginawa niya sa presidente, tapos aasta siya at aasa siya na gagawin pa rin ng presidente yung pinag-usapan nila kung totoo man yun. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, Ugok ka eh. yung nagkahiwalay ang unit team, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Kasakiman ninyo! Wag gobyerno sisihin mo. Kasakiman ninyo, Senator Bato. Kung hindi kayo nagmaaga na pangarapin na paupuin si Sara Duterte bilang presidente at hindi kayo nagsagawa ng mga maisog rally ninyo para patalsikin ang presidente, hindi kayo nagsagawa ng kauna-unahang rally ninyo dyan sa Davao City na ang pakiramdam sa presidente tinira nyo ng patalikod. Kasi itiniming nila nang wala ang presidente. Itiniming nila yung rally nila na kung saan tinawag ni dating Pangulong Duterte na bangag si PBBM, saktong wala ang presidente sa Pilipinas para idepensa yung kanyang sarili. Ang masaklapan nito mga kababayan, kaya nga nasabi natin na pagtatraidor yung ginawa nila. Ipinagkatiwala kay Sara Duterte ang Pilipinas. Ginawa siyang caretaker habang wala ang presidente. Anong ginawa ni Sara? Pumunta sa rally ng kanyang tatay habang pinapanood yung kanyang tatay na tinatawag na bangag yung presidente na nagtiwala sa kanya. Sino ngayon ang traidor? Tapos ngayong hinayaan lang ng presidente si dating Pangulong Duterte na harapin niya yung mga kasalanan niya. Presidente na may kasalanan. Ulitin natin, hindi ang presidente nag-file ng kaso sa ICC. Pangalawa, nagsalita si dating Pangulong Duterte na wag kalad ka rin ang pangalan ni PBBM kasi wala siyang alam dyan sa kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ayaw nila na papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 para maging presidente. Sinimula nila yan sa People's Initiative. Oo, nagsimula. Nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, anong nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas ito?
Wala. We are very much divided. Mabuti sana ako ang division ay 50-50. Hindi ako statistician, pero alam ko, ang division ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila. Weh! Ay, naniniwala kayo doon mga kababayan? 80% daw sila, 20% lang daw tayo. Eh di ba kung titingnan nyo naman mga kababayan, doon sa pie na lumalabas, sa graph 31% ang mga tao na sumusuporta sa gobyerno. And then mga kababayan, yun nga sa kanilang 20% mga kababayan, bumaba pa ng 16%, di ba? Tapos pababa pa ng pababa. Tapos ang pinakamasakla pa dyan, kung sasabihin niya na 80% sila, 20% ang sumusuporta sa gobyerno, nasaan doon yung mga kakamping? Nasaan doon yung mga dilawan? E di parang kinuha nyo na rin. Di ba mga kababayan? Dito pa lang fake news ka na, Senator Bato. Pero, saka mga kababayan, kung 80% sila, di sana nag-people power na yung mga yan. Kaso hindi. yung 20 na yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno, kaya tayong 80, kaya tayong majority, tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi lang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao, magsabi ng tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, sir. Tiis lang kayo. Basta kami, sir, alam namin what to do. Alam namin, sir. Basta kami, makita na lang natin sa balota kapag kami bumoto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Tingin ko dito mga kababayan, etong si Bato hindi mananalo to. Hindi, sa totoo lang, etong si Bato hindi mananalo to. Ang mga Marcos loyalist tahimik lang. Ang mga kakamping hindi naman sila susuportahan. Mas iboboto pa nila yung mga kursunado nilang iboto sa alyansa kaysa iboto mga kababayan itong sina Bato de la Rosa. Kaya nga yung sinasabi nila, yung sinasabi niya na 80% sila, makikita yan pagdating ng eleksyon. Maniwala kayo mga kababayan, matatalo tong si Senator Bato. Tingin ko lang, in my own opinion. At saka mga kababayan, tingnan nyo ha, etong drama ni Bato de la Rosa ngayon, hanggang dyan lang ang kaya niyang gawin. Hindi niya maikakaila na kahit manalo siyang senador mga kababayan, or baka nga hindi pa siya nananalong senador, baka nga ipagpalagay natin ngayong April, or bago maghalalan, dakipin na siya ng ICC. Diba? E di lalo nang hindi siya nakatakbo. Yan nga yung nakikita natin dyan mga kababayan. Yung sinasabi niya na 80%, walang katotohanan yan. Kasi kung 80% sila, di sana nagawa na nila yung gusto nilang gawin kahit noon pa. Alam niyo yung pinupunto natin, yung mga edges shrine, minimal malware nila, di sana nagawa na nila yan noon pa kung 80% sila. Kaso wala Wala talagang bilang, tama yung sabi ni Secretary Larry Gadon. Wala talagang bilang yung mga yan. Kaya hindi nila magawa yung gusto nila. Ako naman naniniwala. Dahil hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ako nakiusap sa kanila. Sila kusang loob na lumapit sa akin. Alam nyo, ang nakakasama pa, ha? Ako, kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. Di samahan mo? 39 years, more than 39 years, magpo-40 years na kami magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA, pagdating ko sa Davao, Vice Mayor pa siya noon. Kami parehong lalaki. Puro action man. Pagdating sa gira doon sa NPA sa Davao Region, ako palagi ang nangunguna sa gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon. Naging Vice Mayor nung inapoint ni President Cory Aquino. Gusto niyang, pareho kami, parang talagang gusto ng adventure, gusto ng action. Every time meron ako inkwentro, pupunta siya doon, makibalita, o ano nangyari. So doon kami nag-start kakilala. Nung kinasal ako 1989, siya ang kinuha naming ninong. At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan. For 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang pulis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang personal at pang politikal na utos, walang binigay sa akin nga si Pangulong Duterte. Pero kung siya, katino na tao. Talaga ba?
Eh, di ba kasama ka nung nagdiin kay Laila de Lima? Di umano, talaga ba walang inutos? Parang hindi naman kapanay-paniwala yan. Alam nyo kasi, ang dapat sisihin nyo din dyan si Sara Duterte. Kasi nagsimula lang naman lahat ng yan kay Vice President Sara Duterte. Eh ang yabang-yabang niya, huhukain daw niya sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay bago ipapatapon sa West Philippines eh. O di ano yung nangyari? Yung salita niya bumalik sa kanila. Bakit? Yung tatay niya ipinatapon sa dahig. Di ba mga kababayan? Tinapon sa dahig Netherlands. Kaya nga masama magbitaw ng salitang hindi maganda laban sa iba kasi baka mag-backfire sa kanila din. Eh di ba ipapatapon niya sa West Philippines ni Sara Duterte yung tatay ni PBBM. Eh anong nangyari? Yung tatay niya ang naipatapon dun sa dahig Netherlands. Kaya mga kaibigan, pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Yan. Kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko, uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve. Sino paniniwalaan ninyo mga kababayan? Yung retired judge ng International Criminal Court na sinasabing legal yung ginagawang proseso ng pag-aresto dito sa ating bansa? O etong si Senator Bato de la Rosa na may kinakaharap na kaso sa International Criminal Court? Sa atin, hindi yan nanggagaling sa competent authority. Hindi yan nanggagaling sa local natin. Hindi yan i-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo dinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Any time of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandyan na, nakabang na sila, aristuhin na ko. Bahala kayo, sige. Humingi na ng ano? Kawawa ang Pilipinas! Humingi na ng proteksyon sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte si Bato. Ganito na lang. Ganito na lang ba tayo? Kawawa. Sana magising tayong lahat. Pero ako, Yan. don't get me wrong. Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo'y galit na, kahit kayo'y nanggigigilan ng gusto dyan, dahil sa injustisya na ginagawa nila, ako pa rin na nakikiusap sa inyo. I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng martial law. Ano? Diba? Huwag niyong gawin yan. Ano? Huwag niyong gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas. Huwag natin sila bigyan ng rason para magdeklara ng martial law. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang. Pero, sulit, nagkaisa at gustong Ano? Takot din pala kayo eh. Ano? Diba sabi ko nga mga kababayan, yan yung pinupunto natin kanina. Pag gumawa sila ng malaking kaguluhan, mapipilitan ng gobyerno ni PBBM na magdeklara ng martial law. At pag nangyari yon, pagsisisihan habang buhayan ng mga taga-suporta ni Digong o kahit ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. O kita nyo, dapat makinig kayo kay Bato de la Rosa. Pero kung hindi kayo makikinig o di gawin nyo yung gusto ninyo, pero isa lang yung masasabi ko dyan, pag ginawa ninyo yan, at yan ay nagdulot ng matinding kaguluhan na magiging dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya at ng Pilipinas, pasensyahan kayo. Mapipilitan ng gobyerno ni PBBM, in my own opinion, na magdeklara ng martial law. Ano pa ngayon, ipagpatuloy pa natin. Gusto na ibalik si Pangulong Duterte dito. Bring him home! Bring him home! Hanggang dyan lang yan. Magandang gabi sa ating lahat. At huwag niyong kalimutan, hindi lang sa sigaw natin na bring him home. Individually. Magdasal tayo sa pong may kapal. O, ikala ko ba wala kayong Diyos? Kala ko ba wala kayong Diyos? Diba wala kayong Diyos? Kasi nga sabi ni Duterte, yung Diyos na sinasampalataya natin, nakakatawa daw. Kasi paano daw nakakabilib? Yung Diyos daw ipinako sa krus. Di ba mga kababayan? Tapos kung ano-ano pa na mga pinagsasasabi, tinawag pa kanyang stupid yung Panginoon mga kababayan. Tapos ngayon nananawagan yung mga taga-suporta na ipagdasal. Pambihira naman kayo. Anyway,